Diyos mio Marimar. Ito, sunod mga kababayan. Speaking ubaha. Dito tayo. Digong Dolomite Beach. Ano nga ba ibig sabihin nito? Dolomite. Sa mga nakakaalam po, ang Dolomite po ay makikita natin yan sa Manila Bay. Na kung saan, nung mayor si Isko Moreno noon, ay ang Dolomite dinudumog ng tao. Eto na. So, syempre, nakita ng tao, maganda ang Dolomite. Nung natalo si Isko, nung tumakbong presidente, pinalitan ni Hani Lacuna. Ang Dolomite, dating dilaw, ngayon green. Bakit? Na puro lumot na. Dati nung si Isko pa ang mayor, yung Dolomite dyan, maraming tilapia kang makikita. Marami kang makikitang isda na masisinayan mo. At meron pa nga dyan, binuo ang government ng Maynila na tagalinis ng Dolomite. May mga vlogger pa yan noon, namumulot ng basura dyan. May mga namamasyal. Pero ngayon, wala ka na makita na mamasyal. Bakit? Ang Dolomite sa Maynila, unti-unting nawawala at unti-unting nagkukos ng baha. Speaking of baha, ngayon mga kababayan, according sa balita na ating nakalap, ang Dolomite po mga kababayan ay iniimbestigahan po ni Representative Terry Ridon. Sino ba ito? Si Representative Terry Ridon. Bakit nga ba niya iniimbestigahan itong Dolomite? So, 389 million pesos pala ang halaga ng Dolomite Beach Project ni Duterte, sumulpot na parang kabute. Sabi niya dito, nahuli pa lang sa as early 2020 na hindi pa kasama sa NEDA, Manila Bay Rehabilitation Master Plan, ito pong Dolomite Project. Ibig sabihin, parang sumulpot po na parang kabute itong Dolomite Project na ito saad ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Sunod, sabi niya, buhangin 389 million Dolomite. Ayan po buhangin 389 million Dolomite Beach, hinihintay lang na maubos at nagkukus pa ng baha. Ngayon, sunod, million by million na ubos ang pera ng Pilipino. Diba? Tignan ninyo, mga kababayan. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Yung panahon ni Digong at panahon ni Isko noon, maganda ang Dolomite. Yeah? Huwag niyong sabihin na ang Dolomite Beach is parte ng build project ni Digong. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, yun bang Dolomite Beach dyan sa Manila Bay? Galing ni bundok yan, Boss Ken, sinira nila, kinuha, galing sa bundok. Kaya nga po, di ba, si Robin TV official, galing sa bundok, binadjita ng gobyerno ng 389 million, magpo 400 million, kalahating bilyon halos, dinala sa Manila Bay, tinambakan yung totoong buhangin, pinalitan ng sinlaki ng ganito. Actually, ganito kalalaki yan. Ako, nakapunta din ako dyan. May mga magmamassage pa nga dyan Bago ka pumunta dyan, may mga nagmamassage dyan. Nagpapamassage din ako dyan. Ang galing! Ultimo bayag mo, pwede niyang hinurin. Ultimo nga yung kalagitnaan ng yung bayag, pwedeng ipitin ni kuya sa galing ng massage Kaya nung pumunta ako dyan sa Dolomite, mas nagustuhan ko yung massage kaysa doon sa Dolomite. Bakit? Ano yun? Lamok, langaw. Kaya nagustuhan ko yung massage kaysa sa Dolomite. Bakit? Kapag pumasok ka sa Dolomite at ang tsinelas mo manipis, masakit sa paa. Bukod sa masakit sa paa, mainit po siya. At bukod sa mainit, mahaba po ang pila. Pag pumunta ka po doon, dapat hapon or umaga, yung wala pang init, magla-live ka doon. Pero hindi ka po ma-enjoy. Bakit? Masakit po sa paa. Masakit po. Ganito po kalalaki. Minsan ganito kalalaki ang bato. Bato po siya. Hindi po siya buhangin na pino, yung katulad sa Boracay na pag ginanon mo parang pulbo. Hindi po. Malalaki po siya. Maskin nga, magdala ka ng karton doon, gawin mong upuan, bumabaon pa rin sa karton yung bato maliban na lang kung yung karton medyo makapal, pwede mong upuan. Totoo yan, mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayan, iniimbestigahan ito ng Kongreso kung saan nga ba napunta at paano nangyari na mayroong sumulpot na parang kabute
na Dolomite Beach na ginastusan ng 389 million sa panahon ng administrasyon ni Duterte na inaantay lang din namang mawawala. Bakit, mga kababayan, na sinabi ni Congressman Terry Ridon ng Saro Party List sa Bicol. Bicol ako Saro Party List. Bakit? Kasi habang tumatagal ng ilang taong nakalipas, kapag umaalon ang tubig dyan sa Manila Bay, habang umaalon ang tubig, yung mga dolomite sand, yung mga buhangin na medyo malalaki, habang inaalon yon, kinukuha ng tubig. Yung dating dolomite na ganyan kapatag, ngayon gumano na. Dito meron, dito wala na. Pabanlas na, nabanlas. Sa Bisaya ang tawag doon, nabanlas na. Alam nyo ba mga kababayan, according sa pag-aaral, ang dolomite po ay nakakasira sa isda. Bakit? Hindi po kasi siya normal na buhangin. Yang dolomite po yan ay artificial sand or artificial, maliliit na bato. Parang graba, parang ganun. Pero mas maliit pa sa graba. Artificial po kasi siya. Ngayon mga kababayan, matatayuan ba ng tahanan ng isda ang dolomite? Pwede ba siyang gawing tutubuan ba siya ng coral reefs? Hindi po. Bakit? Ang dolomite po kasi, once natatamaan ng tubig yan, naghihiwalay po sila. Nagiging pebbles po sila. Hindi po katulad sa buhangin na habang tumatagal siya, nagsisiksikan at bumubuo siya. Ang dolomite kasi pag natamaan ng tubig yan, scattered yan. Nag-i-scattered siya. Ngayon pag nag-i-scattered siya, hindi po pwede naman nanatili yung isang buto ng isda na habang tumatagal magiging coral reefs. So saan po didikit ang buto or ang coral reefs kung bawat galaw ng tubig tumatakbo ang bato or ang buhangin or artificial na buhangin. Kaya nga po mga kababayan, sabi ni Congressman Terry Ridon ng Ako Saro Bicol Party List or Ako Bicol Saro Party List na bakit natin ginastusan ng 389 million or halos kalahating bilyon kung inaantay lang din naman nating mawawala at huhupas paunti-unti. Di ba? Kada bangga, Bicol Saro Party List, yes, Sir Elijah Celebre, kada banwas ng tubig niyan, nadadala ang dolomite. Pagbalik niyan, dadala ulit. So halimbawa ito dolomite, ito tubig. Kada bangga ng tubig niyan, pag atras ng tubig, may nadadala. Kada bangga, pag atras, may nadadala. So yung gabundok na dolomite, panipis, imbis na dito yung tubig, panipis ng panipis ng panipis. So ang tubig, pataas ng pataas ng pataas. Yung dolomite, pakalat ng pakalat ng pakalat. Hindi naman po pwede na lagyan mo ng sako dyan, lagyan mo ng barakidya o barcade dyan, na hindi mabababa ang dolomite. Kasi hiwala pong kahit anong lakas na bagay na matatalo ang tubig or hampas ng dalampasigan. Pag hinampas po ng tubig yan, masisira po ang tinatawag ninyong sea wall. Marami po sa amin, malapit din po kami sa dagat. Abutan niya ng 2, 3, 4, 5 years na kada hampas ng seawall, nasisira po ang seawall. Mga kababayan, so paano mo matatawag na beach yan kung merong malaking barangay dyan or merong malaking seawall na kaharang? Hindi na po beach yan. Ang tawag po dyan, seawall na po. Puzzle po ang tawag dyan. Kumbaga, dyan na po, bagsakan ng isda ang tawag dun. So ngayon mga kababayan, ito po ang reaksyon ni Terry Ridon ng Ako Saro Bicol Party List. Ito po basahin natin. Ito, sabi niya, so basically, hinihintay lang natin talaga na lalamunin siya muli ng karagatan hanggang maubos na yung buong area na yon. Saad ni Bicol Saro, Representative Terry Ridon. Totoo naman mga kababayan, gagastusan mo ng halos kalahating milyon. 389 million pesos, kalahating bilyon. Ilang pabahay na po yun. Inihayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon sa panayam sa kanya ni Christian Isguera sa programang Fact First
na hinihintay lamang umano na maubos ang buhangin na worth 389 million na Dolomite Beach Project. Ito ay matapos umanong inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources or DENR na hindi na nila pupunduhan ang naturang proyekto. So ngayon mga kababayan, wala po itong pinagkaiba doon sa tulay na ipinagawa ni Digong sa Isabela. Gumastos ka ng bilyon, tapos babagsak lang, tapos may mamamatay. Yan ang resulta ng tinatawag niyong do-ni-ni-mild. Yun yung tawag ninyong do-ni-ni-mild. Kasi laging ipinagmalaki ng mga DDS yan, mga putang inang bobong DDS. Dapat dito ang sisihin natin yung mga DDS eh. Bakit? Binoto, magaling si do-ni-ni. Kasi meron siyang mild program ni Do-ni-ni. Saan? Dolomite Beach. 389 million. Tapos ending. Inaantay lang natin na unti-unting nawawala, unti-unting nahuubos. Bakit? Sayang ang 389 million. Bakit hindi na lang natin? Ano yun? Bakit hindi na lang natin ibinigay yun sa mga DSWD? Sa PhilHealth, lalo na ang PhilHealth ngayon, napakalaki ng utang, ilang hospital ang hindi nabayaran. Di ba? Diyos me yung marimar. Kung inilaan nyo yung 389 million sa health assistant, sa calamity assistant, di sana may mga natulungan katulad ngayon, baha, lindol, apektado sa bulkan, may mapapala ang tao. Wala pinundo nyo dyan. Habang binabangga araw-araw ng tubig dagat yan, yung Dolomite na buhangin, nawawala. So, para lang kayong nagtanim ng kamuting kahoy, baliktad ang pagkatusok. Di ba? Pag nagtanim ng kamuting kahoy, kailangan kung ano yung dahon na tumubo, yung baba ang itusok. Pag ibaliktad mo yan, hindi po yan tutubo. Bakit? Useless na. Sabi ko sa inyo mga DDS, yan sa kaka-idolize ninyo kay Do-ni-ni, lahat ng proyekto niya, front lamang yan. Bakit? Pampaano ba? Pampakilig. Alam niyo parang kung nag-ulam ka ng sinigang na nilagyan mo ng maraming nor sinigang mix, yung sampalok mix. Kasi para masabi mong sinigang, buhusan mo ng dalawang balot ng nor sinigang para umasim. Pero sa madaling salita, ang nagpapadala ng lasa dun, yung sabaw lang. Yung laman, walang kwenta. Yun yung tinatawag na sinigang, puro tubig, may kunting sahog. Ganyan ang style ng proyekto ni Do-ni-ni na Dolomite Beach. Parang nag-ulam ka ng sinigang. Binuhusan ng isang sakong nor sinigang mix. Ang asim, di ba? Nakakapangit ng mukha, di ba? Pero, ang lasa nun, nandun lang sa nor. Wala dun sa tubig. Diba? Kasi nga, inuto lang kayo. Diba? Hindi mo na kailangan ng asin. Hindi mo na kailangan ng bitchin. May nor, Diba? Kaya pag inom mo, putang ina, ang pangit ng mukha. Asim. Bakit? Kasi ang nor, hindi lang balat giniling dyan. Buto, balat, pati puno. Basta magawa lang pampaasim. Sa madaling salita, para kang naglugaw, para kang alam mo yung ginisa ka sa sarili mong mantika? Ganun yun. Para lang makita na, ang galing ni Digong, may proyekto, no? Wow, ang galing. Katulad sa Isabela, yung tulay. Wow, ang galing. Do-ni-ni mild yan, Do-ni-ni mild, magic. Ang galing ni Tatay Ningong. Mild, magic. Pagdaan namin sa 1 billion worth of mild bridge, magic sa Isabela, bumagsak. Namatay. May namatay, may natambakan, may bumagsak. Ang galing ni Tatay Digong. Do-ni-ni, mild, magic. Kaya nga sabi ni Katunyeng, nakita mo ng mali, kasi mahal mo si Duterte, sabihin mo, okay lang, may bumagsak dyan. Okay lang, namatayan. Tanga kasi, DDS din yan dumaan dyan. Tingnan niyo, DDS, kapwa DDS binahamak. Okay lang, mga DDS naman dumaan dyan Bakit? Naniwala sila magaling gumawa si Digong. Yun, bumagsak ang tulay. Di namatay sila. DDS kasi. Tanga. Tignan nyo, mga DDS. Hindi ba kayo nag-iisip? Lahat ng sinasabi natin dito, totoo.
Actually, sabi ni Mr. G, Dolomite, meron talagang percentage yung nakinabang dyan. Oo naman, Diyos ko. Sabi ko sa inyo, sa amin, ito kwento ko sa inyo ha, not only for Dolomite Beach na project. Sa amin kasi, kaganda-ganda ng kalsada sa amin, binubutas. Magugulat ka pag umulan na puno ng tubig. Nagulat ka yung kalsada sa amin, akala mo nisnisan na pag gumawa ka ng putong balanghoy. Alam mo yung putong kamuting kahoy, di ba may ninisnisan ka? Yung parang, anong tawag doon? Yung pang cheese? Yadyaran. Oh, ngadngaran ba yon? Oh, yadyaran. Oh, yadyaran. Oh. Butas-butas ang kalsada namin. Pag hulugan mo ng palay yan, magugulat ka, tutubuan ng palay. Bakit? Butasan mo ngayon, sunod 2 taon pa yan ulit, marirecover yung butas. Hanggang binutasan, 1, 2, 3, 4, 5, sunod-sunod butas niyan. Tapos, aayusin nila yan after 2 years pa. Kaya pag tinaniman mo ng palay, tutubo yung palay. Kaganda-ganda ng kalsada. Bakit binutas? Kasi kailangan kumita ang DPWH. Hindi ko sinabi kung saan at wala akong binigkas. Ahensya lamang. Mga DPWH, huwag kayong maganyan-ganyan kasi totoo yan. Tignan nyo yung harap ng ano dyan, ng US Embassy sa Maynila. Nung nakaraan, dumaan tayo doon, di ba? Yeah. Sa US Embassy dyan sa Maynila. Magulat ka yung kanal. Ang tagal na yan, putang ina. Elementary pa ako, butas na yan. Hanggang ngayon, butas pa rin. Ang baho-baho pa. Paano kasi? Ang pundo 1 billion, ang ginastos 800 lang. Tapos yung ginastos na 800, kukupitan pa ni Purman, kukupitan pa ni engineer, kukupitan pa ni kontraktor. Yung 800 naging 600 na lang. Kaya, ang simento na 1,000 ang budget, nagiging 300 cement na lang. Yung 700, bininta pa. Kaya ang kalsada, malayo lang taon, butas na naman. Diba? Ngayon, tanungin nyo kayo. Tanungin ko kayo mga kababayan, yung Dolomite ba, hindi ganyan? 389 million worth Dolomite Beach. Inaantay lang natin na babanlas-banlasin ng tubig hanggang sa mawala. Kung binigay sa taong bayan yun. Diba? Di sana maraming nakikinabang. Tignan mo yung pabahay ni Digong sa may Murong Rizal. Puro halige. Walang nakatira. Bakit? Walang tubig, walang kuryente. Anong panghanap buhay ng mga tao nung nilagay mo dun sa bundok? Wala mga lang health center. Ang daming pabahay ni Digong. Walang tumira. Bakit? Sinong titira doon na sa murong bundok? Walang tubig, walang kuryente, tapos walang health center. Tapos katulad dapat kung magpagawa kayo ng pabahay, gayahin nyo yung style ni Imelda Marcos na kahit napakalayo ng pabahay na yan, halimbawa may mga squatter sa Maynila, tatayuan mo ng pabahay, dalhin mo dun sa bundok, pag ginawaan mo ng pabahayan, tayuan mo ng factory, tayuan mo ng hospital, tayuan mo ng paaralan, tayuan mo ng market, para hindi na sila lalabas. Biruin mo, doon ka sa Murong titira, mangumpra ka ng pamilihan mo sa Antipolo pa. Diba? Tandaan ninyo yan. Murong Rizal ka nakatira sa bundok. Bibili ka ng grocery sa Antipolo, Robinson. Biruin mo yung biyahe mo, 30 minutes. Ang kalsada, rough road pa. Magkanong pamasahe nun? Diba? Ganun mga kababayan. Ang korupsyon ay nag-umpisa sa sangguniang kabataan. Diba? Dapat nga tanggalin nyo yung iski. Sabi ko nga sa inyo, tanggalin nyo na yung kagawad, yung barangay chairman, pati tanod, pulis na ang ilagay nyo dyan. Bakit? Yung local government unit, dyan nag-umpisa ang korupsyon. Ako pa ba, hindi ko maranasan? Lola ko, barangay treasurer. Ilang mga cheque sa land bank yan, nasahod ni barangay captain, nakalon na yan buong taon. Kaya si barangay captain, absent ngayon, absent noon. Bakit? Wala nang gana yung trabaho, nakalon na yung sahod buong taon. Sa land bank. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya yung Dolomite Beach na yan, beach. Dolomite Beach. Ni Digong, 389 million, inaantay lang natin na babanlasin ng tubig. Kasi wala. Gagawa ka ng Dolomite Beach, tapos yung mga tao din na pumupunta doon, walang delikadesa, walang disiplina. Wala. Waste of money.
Okay lang kung yung Dolomite Beach katulad sa ibang bansa yan, no? Thailand, di ba, may ganyan. Singapore, may ganyan, di ba? Ang mga tao doon, disiplinado. Dito sa atin, nag-Dolomite Beach ka. Tapos yung mga karatig na lugar, Tondo, Quiapo, Binondo, yung mga basura nun galing sa drainage nun. Minsan pa naman dyan sa Maynila, yung mga CR nila konektado sa drainage. Maraming ganyan, huwag kayo magsisinungaling. Yung mga CR, konektado sa drainage. Pag tumae sila, diretso sa drainage. Saan lalabas ang drainage? Di doon sa Dolomite. Doon sa Manila Bay. Doon naman naglabasan lahat yan Ngayon, pag naglutang-lutang yung mga tubol, mga tae doon, wala, sira din ang Dolomite. Gasayang-sayang kayong pera. Totoo yan. Pasalamat kay Ramon Ang. Bakit? Kung hindi dahil kay Ramon Ang, bahain na dapat yung buong Maynila ngayon. Ito buong Marikina, Maynila, Pasig, Paranaque. Malalim yung tubig niyan, Quezon City. Kung hindi dahil kay Ramon Ang, kinutkot niya yung mga ilog dyan. Yung ilog Pasig, yung ilog San Juan. Kinukutkot niya yan. Binabakho niya na libre. Sa tulong niya, sa kita niya sa negosyo. Kaya nga akala ko si Ramon Ang tatakbong politician yan. Sabi niya, hindi ko kailangan tumakbo sa politician, mayaman na ako. Yun lang, mga kababayan, kita ninyo? Ang layo na ng aking kwento, pero iisa lang ang kahulugan, useless ang mga proyekto ni Digong. Kung binili nyo ng shabu yan, di sana maraming nabaliw. Kaysa naman sa igastos mo sa Dolomite. Igastos mo sa Dolomite, babanlasin lang ng tubig, mamamatay pa mga isda. Kung ibinili mo ng shabu yan, di marami ka sanang friends. Di sana marami kang natukhang, dagdag sana sa kaso mo sa ICC. Di kulong ka dyan forever. At least may rason kang patayin. Bakit? Sinuplayan. Kung ako maging presidente, mga kababayan, ito hindi to biro. Pero kapag inintindi ninyo ito, tama ito. Bakit? Pag ako naging presidente, bawat tambay may 1 kilong shabu supply. Pag hindi mo inubos sa isang araw yan, papatayin kita. Ngayon, pag naubos mo naman, mamamatay ka rin naman. Mamili ka. Pag ako naging presidente, bawat tambay may allowance. 1 million a day. 500,000 shabu, 500,000 cocaine. Pag hindi mo inubos sa isang araw yan, papatayin kita. Di ba? Yan kagaling si Kent Garcia. Kaysa naman sa sabihin ko kay Digong, gayahin ko si Digong, papatayin ko lahat ng adik. Puprotektahan ko lang naman yung kaibigan ko ring adik. Patayin ko yung kasusyo niya, para ang negosyo niya umaangat. Ang patay, kasusyo. Makukulong din ako sa ICC. Supplyan ko na lang lahat. Diba? Para patas. May rason akong patayin. Diba? Ganun yan. Huwag kayong gumaya kay Digong. Palpak. Ito, mga kababayan, yung sunod. Diba? Kasi kung papatayin